Hello sa inyo mga future LPTs. Kung kasalukuyan kayong naghahanda para sa licensure exam o gusto nyo lang talagang patibahin ang kaalaman nyo sa pagtuturo, tamang-tama to para sa inyo. Tatalakayin natin ngayon yung 5 pinakaimportante at foundational na konsepto na dapat laging nasa toolkit ng bawat guro. Naisip nyo na ba yan? Ano nga ba yung secret recipe? Yung parang DNA ng isang classroom kung saan talagang natututo at nag-grow ang mga bata? Well, yan mismo ang sasagutin natin ngayon. Halika, silipin natin sila isa-isa. Isipin niyo to, parang binibigyan ko kayo ngayon ng isang special toolbox. Ang laman nito, 5 napakalakas na tools. Mga ideya na magiging susi ninyo para mas maintindihan at mas kumonekta sa mga estudyante nyo. Handa na ba kayong buksan yung toolbox? So eto na sila, ang 5 tools sa ating toolkit. Progressivism, Social Cultural Theory, Psychosocial Development, Bloom's Taxonomy at Hierarchy of Needs. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang superpower. Umpisahan na natin sa una. Okay, first tool, galing kay John Dewey. Progressivism. Ang pinaka-core idea nito, ang pagkatuto ay dapat active, hindi passive. Ibig sabihin, hindi lang dapat nakaupo at nakikinig ang mga estudyante. Sila yung bida. Sila yung mga active participants sa sarili nilang pag-aaral. Sabi nga ni Dewey, yung classic, learning by doing. Kasi, di ba, mas tumatatak talaga yung aral kapag may project-based learning, kapag may mga experiments, kapag nagko-collaborate sila. Hindi lang ito tungkol sa pagme-memorize, kundi tungkol sa pag-apply ng natutunan sa totoong mundo. Okay, so kung ang progressivism ay tungkol sa anong ginagawa ng bata, itong pangalawang tool natin, galing naman kay Lev Vygotsky, ay tungkol sa kanino sila natututo. Dito ngayon papasok yung 2 sikat na konsepto, yung Zone of Proximal Development o ZPD at ang More Knowledgeable Other o MKO. Tingnan nyo to, dito sa ZPD, yan yung sweet spot ng pagkatuto. Yan yung gap sa pagitan ng kaya ko na itong mag-isa at di ko pa to kaya. At sino yung tutulong sa'yo sa gap na yan? Yan ang MKO o More Knowledgeable Other. Pwedeng si teacher, si nanay, o kahit yung katabi mong mas gets yung lesson. Doon nangyayari yung totoong pag-unlad. So, na-cover na natin yung pag-iisip at pakikisalamuha. Pero teka, paano naman yung emotional world ng mga estudyante natin? Dito naman papasok ang pangatlong tool galing kay Erik Erikson. Pinapaalala nito sa atin na bawat bata, depende sa edad nila, ay may pinagdaanang krisis o challenge na kailangan nilang malampasan para mag-mature. At sobrang relevant nito sa classroom. Halimbawa, yung elementary student na parang laging down sa sarili at sa kakayahan niya, baka nasa krisis yan ng industry versus inferiority. Yung high school student mo na parang laging naghahanap ng belonging, nagtatanong sino ba talaga ako? Nako, classic identity versus role confusion yan. Bilang guro, napakalaki ng tulong natin para magabayan sila sa mga yugtong yan. Ngayong mas naiintindihan na natin ang buong pagkatao ng estudyante, paano naman natin sila iha-challenge sa pag-iisip? Dito na natin ilalabas ang ating pang-4 na tool, ang sikat na Bloom's Taxonomy. Isipin nyo to bilang isang hagdanan, isang mapa para gabayan natin ang mga estudyante umakyat sa iba't ibang level ng pag-iisip. Magsisimula tayo sa pinakababa, sa remembering o pag-aalala lang ng facts. Pero hindi tayo dapat tumigil dyan. Ang goal natin ay akyatin ang hagdanan pataas sa evaluating, kung saan kaya na nilang humusga, at sa pinakatuktok, ang creating, kung saan sila na mismo ang nakakagawa ng bago at original. Yan ang higher order thinking. At para gumana ang lahat ng naunang tools natin, kailangan natin ang pinakapundasyon sa lahat. Ito, ang huling tool, galing kay Abraham Maslow. At ang paalala niya sa atin, bago pa man ang creating o problem solving, may mga mas basic na pangangailangan muna tayong dapat asikasuhin. Tingnan natin yung pyramid mula sa ilalim. Simple lang naman ang sinasagi nito. Paano magfo-focus sa algebra ang isang bata kung gutom siya? Paano siya makikinig kung hindi siya safe sa pakiramdam niya? Diba? Kailangan muna nating punuin yung mga basic needs, pagkain, seguridad, pagmamahal, bago natin sila asahang maabot ang kanilang full potential sa pag-aaral. So ayan, kumpleto na ang 5. Pero ang pinaka-importante dito ay hindi sila magkakahiwalay. Magkakakonekta silang lahat. Isipin mo, gagawa ka ng isang learning by doing activity, tapos gagamitin mo ang Bloom's Taxonomy para siguraduhin challenging ito habang iniisip mo yung psychosocial stage ng mga estudyante mo at sinisigurado mong busog sila at safe. Yan ang galing ng isang holistic na teacher.
Okay, so ngayon napuno na yung toolkit nyo, oras naman para subukan kung gaano nakatalas ang paggamit nyo dyan. Handa na ba kayo sa isang mabilis na quiz? Game! Okay, unang tanong. Alalahanin nyo yung unang tool natin. Ano yung pilosopiyang ang PEG ay learning by doing? Pangalawang tanong. Ano nga ulit ang tawag doon sa sweet spot ng pagkatuto kung saan kailangan ng gabay, ayon kay Vygotsky? Pangatlong tanong, kung yung elementary student mo parang nawawala na ng kumpiyansa sa sarili niyang galing, anong psychosocial crisis yan mula kay Erikson? Pangapat, kapag pinapasuri mo sa mga estudyante kung credible ba ang isang source, anong level na yan sa hagdanan ni Bloom? At ang huling tanong, aling teorya ang laging nagpapaalala sa atin na unahin ang basic needs ng mga bata? At eto na ang mga tamang sagot. O, kamusta ang score? Kung nakuha nyo lahat, congrats! Kung hindi naman, okay lang yan. That's part of the learning process. Ang importante, may natutunan kayo. Tandaan ninyo ha, ang mga teoryang ito ay hindi lang mga konsepto para sa exam. Ito talaga ang pundasyon, ang puso ng epektibong pagtuturo. Ito yung mga tools na tutulong sa inyo na maging yung guro na hinding-hindi makakalimutan ng mga estudyante nyo. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa pagpasok mo sa iyong sariling classroom, alin sa 5 tools na to ang pinaka-excited kang gamitin? Pag-isipan nyo yan. Hanggang sa susunod, laban lang, future educators!